Magandang umaga o madaling araw mga kasimple. Okay? Ngayong araw na to ay araw ng Sabado. Luluwas tayo mula dito sa Calamba papunta ng Valenzuela. So pa Metro Manila tayo o Manila. So ito yung first time na doon na sa atin si Poti na gagamitin natin. Actually, nasubukan na natin yung lakas niya at husay niya. Tikas niya pa rin sa Tagaytay. Medyo okay yun dahil mataas ang Tagaytay. At kinayang kaya niya yun. So gabi pa tayo pumunta doon. O ngayon, hindi natin na-video yun eh. Ito ngayon, i-video natin. Papunta naman tayo ng Valenzuela. Mag-deliver tayo kasi ito i-deliver natin. Kung bigong to, taga Valenzuela yung bumili. So, ngayon natin masusubukan. Ay, madaling araw pa. Nakaka-cover pa ngayon si Poti. So, nagkakape lang tayo. Mag-aayos tayo. Maya-maya. Punta na natin si Poti. Okay. Pili muna tayo. Okay, ngayon, nakapag-ayos na tayo. Maligo na rin tayo. Nakapagpakain na rin tayo. Okay, punta natin si Poti. Check muna natin yung engine, siyempre, bago umalis. Kita ba? So, titingnan natin itong coolant. Ito yung coolant. Yung radiator natin. Meron laman. Kita namin laman. On mo muna yung flashlight. So, yan yung laman. Yan lang natin flashlight. So, meron. Kailangan daw saradong-sarado to. Tapos, yung reserve. Meron yan. Okay, importante yung reserve eh. Tapos, ito. Yung sa natin, steering, meron naman, kita naman. Ito, sa brake fluid. Yung laman, meron. So, yan, meron po. Hindi kasi dapat po naman. Pero, meron tayong brake fluid. Ayos naman lahat. All good na. Ito yung battery. Yung talangis, ayos naman pa yan. Pulpo naman siya. Punasan ko lang. Putol na yung nito kaya bibili tayo. So yan. So all good. Start na natin sa mga. So nandito na tayo sa loob ni Poti. Siyempre, papahintin natin ang makina. At tutukan mo yung susi. So dapat patay yung mga aircon pagka So kailangan mawala yung check engine. Nawala na. So saka natin start. Tapos yung temperature niya, ayan, makikita nyo naman sa panel. Tingin. Ayan.
bagsak pa yan. Siyempre hindi pa mainit ang makina niya. Okay, tapos yung camera natin, ayan, dashcam natin, ayan, okay. Yung sa likod, ayan, yung sa likod, hindi masyado malinaw. Tigpa 500 yan. Huwag kayong bibili nito. Yung tigpa 500, wag kayong bibili. Pangit yung quality ng camera niya, unless kung mapapaltan nyo yung camera niya sa likod. Kahit yung sa harapan basta may nakita kayo sa sa Shopee or wag kayong bibili, hindi kayo masisiyahan. Papalitan natin to. So yan, bubuksan na natin yung aircon. Sa pag binuksan natin yung aircon, na naririnig niyo yung makina, siyempre mapupunta yung medyo hihina siya ng konti. Parang gano'n yung paliwanag tinawa, papatayin ko aircon. Ayan, tama, iba yung takbo ng makina pag binuksan mo. So doon, katunayan na naghahati talaga yung lakas, kaya mas magandang performance lalo ng Civic. Ako sa ibang kotse, kapag hindi ka gumagamit ng aircon, yun. Sa mga malulupit na mga user natin ng kotse na dati, lalo ng Civic, alam nila to, boss. So yan, dito sa ilalim, wala, hindi na. Ito, stock pa rin to, Yung iba kasi meron dito na yung lagay ng kape o baso. Ito lang ang meron pala ako. Yan. So walang armrest. Ito yung stock talaga ng LXi. Okay. So ang LXi pati sa antena nagkakaiba. Malalaman mo kung BTI o LXi. Kung di ako nagkakamali, ang antena nito nandito sa may driver sa taas ng bubong. Ang BTI puwitan sa may trunk. Doon, yung nataas na ganun. Okay, yun. Malalaman mo kung BTI doon. Ito, LXi dito. So sabi nating bigote din to dati. Binago lang talaga yung mukha niya. Okay. Parang sinemi SRI body yung dating nung kotse na to. LXi bigote, kung di ang kakamali. May bigote din to dati, binago lang yung bumper. Ewan ko lang parang gano'n LXi. Kasi kalimitan na LXi na ko, mga, ewan ko lang kung yung automatic na LXi talagang walang bigote. Okay. Kasi kalimitan na LXi manual, may bigote. Ewan ko kung binago yung bumper talaga nito, kung talagang pagka LXi na automatic walang bigote. Ganun. Kasi kalimitan na nakikita ko na LXi na may na manual, may bigote. Ewan ko lang kung binago kasi SR na body, kaya siguro binago yung bumper. Di natin alam kasi hindi naman nakalagay sa rehistro sa OR na ito kung ano yung eksakto na model talaga ng sasakyan na to. Okay, kaya nanghuhula tayo. Kung ano lang yung sabi, ganun. So yun, maya maya aalis na rin tayo. So yan. Nasa biyahe na tayo. Wow. Yan. So ngayon natin masusubukan sa pangalawang beses na malayo si Poti, Valenzuela, malayo-layo yun. Pero nung minap ko 2 hours lang din naman. So depende kung ilang oras, depende sa kondisyon ng traffic, ng kalsada pala. Okay. Yan. So yun, yung sa Tagaytay, malapit lang sa amin yun. Mga 1 oras at kalahati lang. Pero dahil mataas siya, kaya talagang yung gas mo ay sigurado kung mapapalaban din talaga yung gas tank mo, mapapalaban din. So nasubukan natin siya talaga dahil kaya sa tingin ko kakayanin nito talaga yung Baguio. Kasi yung mataas-taas din, kaya nga tinawag na Little Baguio din yung yung Tagaytay dahil mataas din po ang Tagaytay. So ngayon sa malayo naman natin siya susubukan. Valenzuela. Okay, sa map ay 2 hours siya. Sabihin natin baka makuha natin siya ng 2 hours mahigit.
kasi gawa ng pwede yung condition ng traffic. Sabado kasi ngayon eh. Oo. So pupunta muna natin si yung katandem ko, kapartner ko pagdating sa deliveran at kabisado yung kalsada ng Kamaynilaan, yung ating rider. Okay. Si Alan. RFID. So, o nga, paload ka muna ng RFID. Yan. So, importante. Ay, bumaba. Yun pala, pipindutin. Kaya kunin mo na. Kunin mo. So, kanina, kagabi pala, nag-gas tayo ng ng 1.5 ba? 1.5. Okay, so 1.5 ang ginas muna natin. Galing yun sa halos empty. So malalaman kung magpapagas pa tayo uli mamaya, no? So yan, palabas na tayo ng aming barangay. So mamaya na lang. So ano, mga kasimple, napansin ko kapag nagsiship ako ng 2, kasi sa user ng LXI na Civic, ang automatic, sa automatic transmission di ba PRN, ang drive natin ay bali 3. Hindi, kasi kasama yung 2. Yung 2, ginagamit siya pataas, no? Pagka nilagay mo siya sa 2, pagka pataas ka, papunta ka ng Baguio, o pataas na, medyo pataas yung kalsada, dapat nasa 2 ka na gear, sa pinakalas. Siyempre para makapunta ka doon, ipipindutin mo yung alam ko, no? Yung yung lock niya ng knob mo para makapunta ka ng 2 na maayos. So napansin ko kapag ka nasa 2 ako, kasi nakaset yung aircon ko sa mukha, yung sa taas, nababawasan yung lamig niya. So ibig sabihin, mas nagbibigay ng nagpo-focus yung yung mas nabibigyan siya ng lakas yung makina kasi nababawasan yung lamig pagka nag-shift ka ng number 2. Pagka bumalik ka ng 3, ng drive na D3 o D4, balik na uli yung lakas ng aircon niya. Ewan ko yun yung napapansin ko dito. Sabi ko nga sa inyo, ngayon lang naman ako makakagamit ng Civic kasi yung isa namin sasakyan ay City, manual yon, na model 2013 yon, no? Pogi din yung coaching yun Honda City na 2013 model. Oo. Yung silver yung yung mukha niya. Oo. Tapos yung dati natin, yung isa pa natin sasakyan, yung pick up na last edition bago palitan, bumuka yung pakpak nung Mazda. Alam niyo yung logo nung Mazda, di ba? Pabilog yun dati, ngayon bumuka na. So yun yung pick up namin na pula, diesel naman yun. So ngayon lang makagamit nitong manual din yun yung diesel na yun. 2007 model yata yun. Maganda din yun, yung pick up ng Mazda na yun. Kasi yun yung kauna ng pick up na alam ko sa Pilipinas na nilabas na mukhang kotse. Ngayon, ang dami ng pick up na magaganda, di ba? Mas magaganda pa mukha sa kotse, di ba? Sa mga sedan, ganun. So yun lang, yung napansin ko, no? So yan, nasundo na natin si Alan. So let's go na tayo. Handa na ba kayo maligaw? Handa na ba tayo maligaw? Hindi na tayo maliligaw dahil kasama na natin si Boss Alan. Handa na ba kayo mag-exit ng 3 kahit isa lang dapat? Kaya nga, sabi ko kay Ani kailangan may laman niya. Sa mga first time nyo, di ba, hindi sigurado, kailangan may laman yung RFID nyo. Kasi pagka napa-exit kayo sa mga salang pag ilan man kayo ng exit, ayos lang. So sa mga oras na yan ay nakapasok na tayo ng SLEX. So far so good naman, pati ang temperature ni Poti. At ito ang unang stage para tayo ay tumungo sa Valenzuela. So yan, so far so good naman ang biyahe at masarap i-maneho si Poti. So wala ding kalampag syempre, no? At malakas na malakas ang kanyang aircon. So minomonitor ko lang din syempre yung kanyang temperature. Namamalagi lang tayo sa linyang ito dahil hindi tayo pwedeng palipat-lipat pag nagdadrive tayo ng mga ganitong highway o expressway. Meron talagang bus lane at meron ding overtaking lane. At syempre dito tayo sa
tamang posisyon. So maya-maya, ito, malayo-layo na rin tayo. Parang nandito na tayo somewhere in Muntinlupa. Sa mga nakakaalam, kung di ako nagkakamali. So maya-maya ay natanaw na namin ang papasok ng Skyway. So kailangan nating dumaan para mas mabilis ang ating biyahe sa Skyway. Siyempre medyo mahal nga lang ang toll fee, pero tayo naman ay bayad dito. Kaya dito tayo dadaan para mabilis nating mai-deliver ang kanyang tank. Yan. So pumapasok na tayo. So ito ang kauna-unahan uling tapak ni Puti sa Skyway. Okay? Ang alam ko taga dito sa Manila si Puti ang may-ari talaga nitong dating may-ari ni Puti, no? Ayan, so napakataas. Ang speed limit lang nito, siyempre dito ay 60 at 80. No, so dapat pag nagda-drive ka sa Skyway ay hindi ka lalagpas sa 80, no, para maiwasan din ang disgrasya. Siyempre pwede kang hulihin pagka ikaw ay nag-overspeeding. Ayan. Sa taas ng building, pero ang taas din talaga ng Skyway. So kayang-kaya naman ni Poti, no? Ayan. Sisiw lang kay Poti, smooth manakbo, maganda ang transmission niya, malamig ang aircon. Pero minomonitor natin siyempre ang kanyang temperature. Okay, no, hindi kasi natin nasusubukan pa ng malayuan talaga ng biyahe o matagalan. Pagamat na biyahe na tayo ng Tagaytay, hindi ko na monitor yung kanyang temperature doon. Ngayon lang ako nag-monitor ng temperature, no? So kailangan iwas siyempre baka mamaya magkaroon tayo ng birya kasi kalimitang sakit nga daw ng mga Civic ay madalas mag-overheat. Pero okay naman ang coolant, chinek naman natin kanina, di ba? So maya-maya ay nasa toll fee na tayo. Ayan. Maniningil na ang Skyway. So dapat may RFID. Ito naman nabili naman natin to na may RFID na. So niloadan na lang natin. So dire-diretso na. Nga pala nakamute, no? Minute ko yung sounds kasi gawa ng makaka-copyright tayo. Nagpapasugtog kasi kami ng music dyan. May mga ganun, makaka-copyright ka kapag na-upload mo. So basta yan, pinapakita natin dito kung gaano ka-smooth at kayang-kaya ni Poti ang biyaheng ito. Ayan, binabagtas na uli natin, dire-diretso na natin ang Skyway na to, ang kahabaan ng Skyway. So far so good pa rin, ayos pa rin, maganda pa rin ang takbo ni Poti. Hindi tayo binibigyan ng problema ni Poti. Ayan, kita niyo naman, mabilis ang takbo ni Poti. Lalo na kung hindi ko minute yung sound na ito, ay maririnig niyo talaga yung magandang pagkamatchong tunog ng muffler ni Poti. Sa kabila na itong mataas, nagpupul yung temperature ni Poti dahil mainit nga yung panahon. Hinahataw din natin ang takbo. So marami ding pa-curve na daan dito sa Skyway, pero smooth naman ang liko at takbo ni Poti. Minsan nga nakakalimot tayo na papatakbo tayo ng mga 90, dapat hindi tayo lalampas, no? Pero tingnan nyo, nabibilis din nung iba, imposible namang 80 yan, nagwa 100 din. Marami pa rin talaga mga pasaway na mga sasakyan sa Skyway. Yan, sa almost 1 hour na biyahe na natin, no? Ayan ang temperature ni Poti. Bumababa na siya kanina, mataas kasi siya Ganun yata talaga kapag mainit at nakahataw mo yung takbo ng makina mo So malapit na tayo sa Toll Plaza. Okay. Malapit na si Poti, galing talaga ni Poti, no? Hindi tayo pinahiya ni Poti. So ang baba natin ito ay Balintawak. So ayon sa mapa natin. Kasi ang dulo nito Balintawak Yun daw ang pinakamalapit na daan papuntang Valenzuela.
So matapos natin sa Plaza Toll, ayan na, nakalabas na tayo ng Skyway. Okay. So nako, dito tayo na ituro sa NLEX. Nako po, dapat pala nag-exit tayo doon. So kailangan natin magtanong. Nagtanong tayo dyan kung pwede tayong lumusot kahit wala pang RFID ng NLEX. Sabi pwede pa naman, magbayad na lang daw. Wag lang daw kaming lalampas na doon sa isa pang exit, dahil pag nakarating kami sa isa pang toll plaza ay yari na kami. So makaka-exit na naman kami dito sa susunod dito. Doon na lang kami, magbabayan-bayan na lang kami. So sa ganyang pangyayari dapat relax lang tayo at huwag tayong kabahan. At naipaliwanag naman sa atin, so magbabayad na lang tayo dito sa kahera ng NLEX, no? So magtatanong na rin tayo kung pwede tayong makapagpalagay ng ng RFID nila, kung posible pa ba. So yan, may tanong natin, pwede pa naman daw. So siningil tayo ng around 90. At ito nga, pwede pa daw pag may nakita daw tayong orange na tolda o tent, dun daw. Yan, nakapilang yan, dyan pala, yun. Yan, nakalampas na naman tayo. So saka na lang tayo kumuha ng RFID ng NLEX. Pag exit na lang tayo dito, no? Sa susunod na exit dito, para babayan-bayan na lang tayo, no? So ayon sa nabasa ni Alan, Mindanao, yan, Mindanao Ave, exit tayo. So hindi tayo nagtuloy ng NLEX para hindi tayo masingil. Dahil mayayari tayo dahil hindi nga po tayo nakakuha din ng RFID nila. Kaka-problema tayo, so magbabayan-bayan na lang tayo. Kaya dito tayo sa Mindanao, nag-exit sa Mindanao Avenue. So dito na lang tayo babagtasin na lang natin ang road na to papunta doon sa ating customer sa Valenzuela. Ang Valenzuela pala ay boundary, no, ng papunta na ng Bulacan. So nandito na tayo, narating natin at maayos naman na nakarating si Poti dito sa Valenzuela. So sakop pa pala siya ng boundary na siya ng parang simula ng norte, parang ng Bulacan, parang ganun. O yun. So alis na tayo at maganda naman, naalagaan natin yung temperature niya, tingnan natin yung temperature ni Poti. Kinaya naman niya yung biyahe. So pabalik na rin tayo. Pag bumiyahe na agad tayo, so imamapa naman natin ang C5. Sa C5 na tayo dadaan, hindi na tayo lulusot muna agad ng ng expressway. So C5 muna tayo bago lulusot tayo ng Skyway. So nakapasok na tayo ng C5. Ayan, binabagtasan natin ng C5. Maya ay nasa bandang Cubao na tayo. Pakubaw na tayo. Ayan. So far so good. Kung anong performance ni Poti kanina, ganun din. Nga pala, hindi natin pinatay ang makina nung nagsiset up tayo ng aquarium. So maya pa ay nakapasok na rin tayo sa Skyway uli. Ayan na, para mas mabilis na yung pagbalik natin. So far so good. Ang takbo pa rin ni Poti. At ang temperature niya ay patuloy nating inoobserbahan. May konting pag-build up ng traffic. Pero siguro dahil malapit na nga rin tayo sa sa papuntang Calamba, kasi pababa. Kung baga maghihiwalay yan papunta ng Alabang at pa diretso ng Calamba. So okay naman siya, minomonitor pa rin natin, maganda naman yung kanyang performance pa rin, no? So ito na nga yung papuntang yung way ng Calamba, ayan na. So paba na tayo ng Skyway. Makita nyo. So okay naman, hindi tayo pinapahiya ni Poti, hindi tayo binigyan ng problema ni Poti. So ang temperature ni Poti, ayan, so far so good naman. Medyo makulimlim na kanina sa kasi sa Skyway, mainit-init pa doon, mga yata yun, mga katanghalian, mga 11. Talagang medyo nataas talaga yung temperature niya. Pero ngayon okay na, bumaba naman. So, ibig sabihin, okay naman yung kanyang makina at cooling system. So, yan. Kaya-kaya ni Poti. Hindi tayo pinahiya. Papunta doon sa Valenzuela at pabalik. So, malapit na tayo sa Calamba.
success ang biyahe na malayo ni Poti. At ayos naman. Kala ko ay may problema sa kanyang temperature, hindi naman pala, bumaba na nga ang temperature niya. So ito na, malapit na tayo umexit ng Calamba dito sa may Real. Yan na. Lapit na. Mag-ano muna tayo. Kakain muna tayo dito sa Tuding sa Jollibee. So yan, nakakating na tayo. Ang si Poti, maits naman. Okay, hanggang sa susunod na vlog natin. Abangan nyo kung ano yung mga gagawin natin dito sa coaching to. Okay? Ito si Dansky at ito si Poti. Ang Honda Civic LXR. So yan, nakatungtong na tayo ng Calamba. Successful nga. Ang galing ni Poti, Nakapunta siya ng walang problema at nakauwi din siya ng walang problema. So, maganda at maswerte tayo dito kay Poti.